Na-try mo na bang gusto mong manalangin pero hindi mo alam kung ano ang sasabihin? Yung parang ang layo ni Lord? O kaya naman feeling mo kailangan mong maging banal muna bago siya makinig? Ang daming tao, pinapahirapan ang panalangin. Pero si Lord, simple lang ang gusto niya. Kausapin mo siya. Walang script, walang formula, walang pressure. Just talk to God. Dahil kaya niyang hawakan ang lahat ng emosyon mo, kahit yung mga hindi mo masabi sa iba. Huwag mong pahirapin ang panalangin. Kaibigan mo ang Diyos. Maraming Kristiyano ang feeling kailangan nilang gumamit ng magarang salita o tamang tono bago lumapit kay Lord. Pero ang totoo, si Lord kilala ka na. Alam niya yung nasa puso mo kahit hindi mo masabi. Bago mo pa man bigkasin, alam na niya kung ano ang sasabihin mo. Pero pinakikinggan niya pa rin. Ganun kabuti si Lord. Hindi dahil kailangan niya marinig, kundi dahil gusto niyang maramdaman mong may nakikinig. Gusto niyang maranasan mo na may ama kang laging handang makinig, kahit paulit-ulit, kahit nauubusan ka na ng salita. Kasi sa kanya, hindi sayang ang bawat buntong hininga at bawat luhang dumadaloy. Kaya huwag mong pahirapan ang panalangin, kausapin mo lang siya ng totoo. Kung galit ka, sabihin mo. Kung nalulungkot ka, ilabas mo. Kung confused ka, aminin mo. Kasi sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16, kaya't lumapit tayo ng may lakas ng loob sa trono ng ating mapagpalang Diyos upang makamtan natin ang kanyang habag at makatagpo tayo ng biyayang tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi mahalaga kay God kung maganda, malalim, o perfect ang mga salita mo sa prayer. Gusto lang niya ng honest heart. Kapag hindi mo dinala kay Lord ang laman ng puso mo, nagiging lason yan. Lumalabas sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa relasyon mo. Pero kapag dinala mo sa Kanya, kayang baguhin ng grace niya yung galit, takot, at lungkot mo. Kaya, kapag may problema ka, huwag agad mag-post. Huwag agad maglabas ng hinaing sa iba. Lumapit muna kay Lord. Kasi ang kayang buuin ni Lord sa isang panalangin, hindi kayang ayusin ng kahit ilang rant sa social media. Lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, God-breathed. Ibig sabihin, ang bawat salita sa Biblia ay hiningahan mismo ng Diyos. Buhay ito, may kapangyarihan, at hindi kailanman mauubos. Hindi lang ito ordinaryong aklat. Ito ang mismong hininga ng Diyos na nagbibigay buhay, liwanag, at direksyon sa ating kaluluwa. Marami sa atin ang gustong marinig ang tinig ni Lord. Pero ayaw nating buksan ang Kanyang salita. Gusto nating magpakita siya sa panaginip, pero hindi natin binabasa kung ano na ang sinabi niya sa Kanyang mga pahina. Pero tandaan mo, kung gusto mong marinig ang boses ng Diyos, buksan mo ang Biblia at basahin mo ng malakas. Doon siya nangungusap, malinaw at totoo. Kapag puno ng kaguluhan ang buhay mo, huwag mo lang hanapin ang balita, hanapin mo ang salita. Dahil ang mga facts ng mundo nagbabago. May bagyo, may sakit, may kakulangan. Pero ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Facts can change, but truth transforms. May isang babae na biglang nalaman na inampun pala siya. Parang gumuho ang mundo niya. Pakiramdam niya, wala siyang tunay na pagkakakilanlan. Pero dahil puno ng salita ng Diyos ang puso niya, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay hindi galit o takot, kundi pananampalataya. Sabi niya, hindi aksidente ang buhay ko. Pinili ako ni Lord bago pa man ako ipanganak. Kasi pag hiningahan ng Diyos ang puso mo sa pamamagitan ng kanyang salita, nagkakaroon ka ng kapayapaan kahit sa gitna ng unos. At sa oras ng pagsubok, kung anong laman ng puso mo, yun ang lalabas. Kung puno ka ng salita, sa halip na takot, katotohanan ang isisigaw mo. Tandaan, ang Word of God ay hindi lang binabasa. Hinihinga, isinasabuhay, at pinanghahawakan. Kaya kapag hindi mo na alam ang gagawin, huminga ka ng malalim at hayaang ang salita ng Diyos ang maging hininga ng kaluluwa mo. Ang totoong kalayaan ay nasa pag-abid sa kanyang salita. Maraming Kristiyano ang hindi pa rin malaya, puno ng guilt, anxiety, comparison.
Dahil hindi sila nag-a-abide sa word. Nasanay tayo sa verse of the day, pero hindi life of the word. Ang totoo, hindi oras ang problema natin, priority. Sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 31 to 32, "If you abide in my word, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Kaya kapag sinasabi mong wala kang time magbasa ng Bible, isipin mo, may oras ka mag-scroll sa social media, manood ng Netflix, magchika. So meron kang oras. Kailangan mo lang piliin kung saan mo ito gagamitin. Kapag may sale, nagagawan mo ng paraan ng pera. Kapag may paboritong show, nakakagawa ka ng oras. Ibig sabihin, hindi time or money ang issue, desire. Kaya kung gusto mo talagang makilala si Lord, gumawa ka ng espasyo para sa word niya. Kaya, subukan mong mag-set ng 15 minutes araw-araw. Hindi para lang matapos ang chapter, kundi para magbabad. Basahin mo, pagnilayan mo, at hayaan mong baguhin ka ng Diyos sa pamamagitan nito. Prayer is simple. Sabi ni Dr. Yonggi Cho, prayer is simple. Open mouth, pray. Hindi mo kailangang maraming salitang alam o magaling. Hindi mo kailangang may perfect formula. Just talk to God. Minsan kaya tayo puno ng anxiety kasi ayaw nating kausapin si Lord. Gusto nating kontrolin lahat sa isip. Kaya habang iniisip mo, baka makalimutan ni Lord ang totoo. Mas lalong napapagod ka. Sabi sa Philippians 4:6-7, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." Pag nag-pray ka, ang kapalit ay kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong gamot o distraction. Gabi na, hindi ka makatulog, ang daming iniisip. Imbes na mag-scroll o mag-worry, sabihin mo lang, "Lord, I trust you." Ulitin mo hanggang maramdaman mong payapa ka. Hindi kailangan malakas, hindi kailangan mahaba, basta totoo. Kaya, huwag mong i-overthink ang prayer life mo. Just start talking. Kahit mahina, kahit umiiyak, kahit walang words. Si Lord, nakikinig. Draw near through worship. Worship changes everything. Kapag nagwo-worship ka, hindi nagbabago agad ang sitwasyon, pero nagbabago ang paningin mo. Sa halip na nakatingin sa problema, nakatingin ka na sa Diyos. Worship is not about your voice, it's about your heart. Kahit sintonado ka, basta totoo ang puso mo, tinatanggap ni Lord yan. Sabi sa Isaiah 40 verse 8, "The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever." Mayroong isang babae na kailangang magpa-check sa ospital, takot at puno ng kaba. Pero habang hinihintay niya ang resulta, nag-play siya ng worship song, "Here Now" by Hillsong. Habang umaawit, naramdaman niya, "Lord, nandito ka. Kahit anong mangyari, kasama kita." Yun ang kapangyarihan ng worship. It silences fear and magnifies God. Kapag overwhelmed ka, mag-worship ka. Kahit sa loob ng kwarto mo lang, kahit tahimik. Kasi sa bawat pag-angat ng kamay mo, sinasabi mo kay Lord, "Mas malaki ka kaysa sa problema ko." Baka matagal mo nang hindi kinakausap si Lord dahil feeling mo hindi ka karapat-dapat. Pero gusto kong sabihin sa'yo ngayon, hinihintay ka niya. Tandaan mo, meron tayong pribilehiyo na lumapit sa Diyos kasi siya mismo ang unang umabot sa atin. Iniwan niya ang karangyaan ng kalangitan para sa akin at sa'yo. Nais niyang magkaroon ng relasyon sa'yo. Kaya, simulan mo ulit. Buksan mo lang ang bibig mo at kausapin mo siya. Sabihin mo kung ano nararamdaman mo at hayaang palitan niya ito ng kapayapaan. Sa comment section, i-type mo rin kung ano ang prayer request mo. At kung may makita kang comment ng iba, ipag-pray mo rin sila. At huwag kalimutan i-like at share ang video na to. Dahil ang bawat like at share mo ay nakakatulong para mas marami pa ang maabot ng mensaheng ito.